Magandang araw mga bata. Welcome to Sunday School. Excited na ba kayo? Umawit muna tayo sa Panginoon. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Siya ang kanlungan at kalakasan, matibay na sandigan, di nagbabago, di nagkukulang, siya sa akin ay nagmamahal. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Bago tayo damako sa lesson, manalangin muna tayo. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa aming buhay at kalakasan. Salamat din dahil iningatan mo kami. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkakamali. Hugasan niyo po kami ng banal na dugo ni Jesus. Tulungan niyo po kaming mag-aral ng salita mo at matuto. Ito po ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lesson natin ngayon ay pinamagatang tumutol ang buong kapulungan. Ating babasahin ang mga bilang chapter 14 verses 1 to 14. Halina't maghanda. Mga bilang chapter 14 verses 1 to 10. Tumutol ang buong kapulungan, kaya't ang buong kapulungan ay sumigaw ng malakas, at ang taong bayan ay umiyak ng gabing iyon. At nagreklamo ang lahat ng mga anak ni Israel laban kina Moises at Aaron. Sinabi sa kanila ng buong sambayanan, namatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto. O kaya'y namatay na sana tayo sa ilang na ito. Bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupaing ito, upang tayo'y bumagsak sa Tabak? Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging biktima. Hindi ba mas mabuti para sa atin na tayo'y magbalik sa Ehipto? Kaya't sinabi nila sa isa't isa, maglagay tayo ng isang pinuno at tayo'y magbalik sa Ehipto. Nang magkagayon, sina Moises at Aaron ay nagpatira pa sa harap ng buong kapulungan ng bayan ng mga anak ni Israel. Si Josue na anak ni Nun, at si Caleb na anak ni Jephunneh, na mga kasama ng mga nagsiyasat ng lihim sa lupain, ay pinunit ang kanilang mga damit. At sinabi nila sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel, ang lupain na aming pinuntahan upang lihim na siyasatin ay isang napakagandang lupain. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon ay dadalhin nga niya tayo sa lupaing iyon, at ibibigay niya sa atin, isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Panginoon ni matakot sa mga tao ng lupaing iyon, sapagkat sila'y para lamang tinapay sa atin, ang kanyang kalinga ay inalis sa kanila, at ang Panginoon ay kasama natin, huwag kayong matakot sa kanila. Subalit pinagbantaan sila ng buong sambayanan na babatuhin sila ng mga bato. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa toldang tipanan sa lahat ng mga anak ni Israel. Ano naman ang ating matututunan sa nabasa natin? Una, madalas kapag natatakot ang tao, siya ay nagrereklamo. Ngunit mali ito. Ang mga Israelita ay dapat humingi ng kasiguraduhan sa Diyos at sa kanilang mga lider. Pangalawa, nagagalit tayo sa lider kapag ayaw nating sumunod ngunit mali ito. Ang mga Israelita ay dapat matutong sumunod sa sinasabi ng kanilang lider dahil sila ay tinalaga ng Diyos upang manguna.
Pangatlo at pinakamahalaga, sa halip na matakot at magrebelde, dapat tayong magtiwala sa Diyos, lalo na kapag Siya ang nag-utos sa atin na gawin ang isang bagay. Mga tanong na dapat sagutin. Una, sino ang leader ng mga Israelita? Pangalawa, bakit nagrereklamo ang mga Israelita? Pangatlo, ano ang naisip nilang gawin? Pang-apat, ano ang sinabi ni Josue at Caleb upang palakasin ang loob ng mga Israelita? Hanggang sa muli mga bata. God bless.